Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Oh, good day po. Ask ko lang sana ng advice. Ito yung tungkol sa utang niya. Nakautang daw siya ng 100 sa home credit, 17,000. Yung first 10 months nakakabayad siya, attorney. Naka-receive na daw siya ng demand letter kasi hindi yata siya nakakabayad, tapos parang 300 naging 300% na almost ang interest. Paano gagawin niya? Well, unang-una sa lahat, dapat mo talagang bayaran kasi may utang ka, no? Pero kinakailangan, humingi ka ng restructuring. Una sa lahat, hindi mo pwedeng iwasan yung inutang mong halaga dahil yan ay talaga namang may pananagutan ka na ibalik. Ngayon, patungkol doon sa interest na 300%, mukhang hindi makatwiran yon, unconscionable yon, unreasonable yon. And in fact, kung hindi mo babayaran yan at pupunta ka sa korte, mananalo ka. Kasi sabi ng Korte Suprema, kapag sobrang laki ng interest o ng penalty sa iyong inutang, yan ay kinukonsiderang walang visa or void sa Ingles. So ang mangyayari, ang maiiwan na lamang ang principal amount at yung legal interest, which is actually 6% per annum on forbearance of money. Nung araw kasi 12% yan, but beginning 2013, naging 6% na lamang. So kung umutang ka ng 20 mil, kailangan sa isang taon ay 6% lamang ang iyong babayaran na interest, di ba? At kung sakasakaling meron kayong usapan na mas mataas sa legal interest, hindi kinakailangang hindi makatwiran or unreasonable. Kinakailangan ito ay reasonable pa rin. So in your case, magpa-restructure ka para makabayad ka at ayusin yung usapin ng interest. Ngayon kung talagang wala kang pambayad, wala silang magagawa kundi i-demanda ka. Hindi ka naman makukulong dyan. Pero kung may mga ari-arian at gamit ka, pwede nilang i-attach para kung matalo ka, yun ang gagamitin nila para singilin yung pagkakautang mo. Again sa totoo lang po, kinakailangan magbayad tayo ng utang. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.